Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo mula December 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida sa sitwasyon na to, nanay na. Pwedeng kayo mismo yung nanay na o ito yung nanay na kakilala nyo. O person nyo. Basta nanay na siya. Pwede rin namang senior to. Senior na babae. Ano to? Reconciliation? Posible? Yun yung una. Pangalawa, new connection. New found friends. Posible. Pangatlo, baka ma-meet ng iba sa inyo yung someone na hindi na nila nakakausap sa week na to. Okay? Bigla na lang may mag-a-appear na someone from the past. Uh-huh. So, depende. Pwedeng dating kaibigan, dating ka-workmate, dating ka-relasyon. Basta, nasa past na to. Okay? Pwedeng kaklase. Ka-batchmate. Dating katrabaho, nasabi ko na ba yun? Yan yung tatlo. Maganda naman yung meeting kasi may meeting na ayaw, di ba? Hindi ginusto yung pagkikita. Ito ginusto naman. Kung magkita yung iba sa inyo at yung someone from the past. Ito yung someone from the past na wala kayong sama ng loob. Magkakasalubong kayo somewhere o magre-reconnect via text o social media in general. Pero kung reconciliation sa ex nga, posible rin naman. Depende kung anong klaseng reconciliation ang gusto nyo. Friendship na lang ba o karelasyon? Magkarelasyon ulit. So, choice mo yan. Ibang senaryo. So, may lalaki dito. Kasal siya. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo, if fit sa inyo o sa kakilala nyo. Kasal, kung di kasal, may anak. So, tatay na siya. Businessman. Kung di businessman, may trabaho. In all forms na. Whether kakasimula lang niya sa trabaho o permanent, basta may trabaho siya. Mayaman. So, kunin nyo lang dito yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kilala nyo. Alin man sa mga to ay pwedeng description. Kung walang trabaho, di may permanent source of income, pension, o may someone, probably kamag-anak na nagpapadala ng pera. Bumubuhay, ganyan.
sinusuportahan yung iba sa inyo. O yun, yun yung 6 na description. Kasi for some reason, karoon ng 8 of Swords sa buhay niya. Ano yan? Tapos may Lovers. Marami siyang gusto. Nalito siya. Pero wait lang. The World. Tapos 4 of Swords. Ano yun? Marami siyang gusto. So, paano papasok tong The World? Iniisip ko kung long distance relationship ba sila. O foreigner ba to? Foreign na. Medyo na-confuse ako. So, marami siyang gustong gawin dito sa The World. O siguro maraming dumating na opportunity sa buhay niya. Nalito siya at first. Kasi 4 of Swords, ang dating, hindi na siya nalilito. Kasi natulog. Nag-rest na yung mind niya. Natulog na. So, dahil maraming ang option dito, kinilir ko na. Kasama ba dyan yung cheating? Kasi nandito yung The Lovers. Since marami nga yung possibility dito, marami siyang gusto sa buhay niya. Isama na rin natin yung ambisyon o ibang tao, cheating. Ito kasi magmumukha ng buhay niya to eh. Ito yung gusto niya. Gusto niya sa buhay niya. Na at first, nalito nga siya dahil sa dami ng gusto niyang mangyari. Pero dito, alam na niya kung anong gusto niya. At yun ay makapiling yung taong mahal niya. Yun na lang. Sa dami ng gusto niya, doon na lang siya nag-come up sa conclusion na magstay na lang sa karelasyon o manatili sa partner niya, manatili sa bahay nila. Kasi ito magmumukha na tong clarity from this situation. 7 of Cups na maraming options. So again, pag maraming options, nandyan na lahat-lahat. Lahat ng desire sa buhay. Ambisyon, ibang karelasyon, pera, lahat ng desire, okay, na maganda, na gusto, pleasure. Nalito siya at first kaya nagkaroon ng 8 of Swords. Na parang feeling trap siya, hindi niya alam anong gusto niya sa buhay niya. Kasi ito na yung The World eh. Yung meaning ng The World dito sa kwento natin, magmumukhang life. Tapos yung 4 of Swords, kasi restless yung mind niya dito, ito, natulog na. Nakapagpahinga na. So, ang dating sa akin, may clarity na at yun ay magstay sa kapartner, sa bahay nila, lalo na kung long distance relationship. Parang magkakaroon ng conclusion yung iba sa inyo o yung partner niyo
o person na kakilala nyo na wag na lumayo at mag-stick na lang doon sa country, magkasama sila doon, yung partner niya, ito. O sabihin natin nagkaroon ng cheating, halimbawa lang, o magkakamap siya sa conclusion na mag-stick na lang sa original. Yun yung magiging answer dito o solution o clarity. Basta kung ano man yung gumugulo sa isip niya, nagpapalito sa kanya, ang pipiliin niya ay mahal niya sa buhay. Mga mahal niya sa buhay. Okay? Sa relasyon, in general na, mahal sa buhay. Family member, anak, o basta ganun. Ano to? Nahulog tong high priestess. Kasi ano may nabasa ko may kinalaman din to sa divine guidance. So, itong lahat na nangyayari ay may gabay ng universe o meant to happen para sa maturity. Ano ba malagay ito? Anyways, punta tayo dito. Hindi pala kita na. Ba yun? Nawala na yung 8 of Swords do. Ay, misfortune Delay. Ano kaya to? Isa na lang. So, ang tatamaan nitong delay, misfortune, parang isa na lang siya, no? Karoon ng aberya. At yun na yung misfortune. Anything na may kinalaman sa business. So, anong klaseng business yung magkakaroon ng problema? King of Cups. Maintindihan. Anong business? Ano to? Ace of Cups. Business na may kinalaman sa Ace of Cups. Makit ang ulo ko na. Yun. Spirituality. Kasi inisip ko, ano yung romance? Business na may kinalaman sa romance. Baka dun sa spirituality. O beauty product siguro. Counseling, di ba? Kung relationship, edi counseling, coaching. Networking siguro. Pero ang tatamaan nito, lalaki. Okay, di naman lahat, pero mukhang dito lang tatama sa lalaki. Lalaking in a relationship. Yung business niya. O career na may kinalaman sa networking, relationship, beauty products. Bakit hindi ba pwede yan? Pwede rin, no? Beauty products. Siguro salon. Ano ba bang beauty? May product naman na pang feminine, di ba? Pwede mo i-sell kahit lalaki ka. So again, counselor, coach, basta ang kanyang
target audience ay relationship. I mean, may kinalaman sa mag-partner. Lawyer, di ba? Pwede rin. Spiritual people. Uh, may confusion kasi dito, oh. Confuse siya. Pero again, dun lang siya tatamad sa mga binanggit ko na field. At ito lang yung subject dun sa field na sinabi ko. Kaya may clue tayo para aware kayo kung tatama ba sa inyo o sa kakilala nyo itong reading. So, hindi ko na i-clarify. Tatagal ako 16 minutes pa ito. Basta magkakaberya at malilito siya dito. Hindi niya alam nung gagawin niya. Anyways, ito na. Ito ang last deck natin. Ang masasabi nito. Noticing. Pay attention sa pag-take risk. Notice ang red flags. Anything na something new, hindi siya advisable na i-take. Yung pag-take risk, hindi siya advisable. Kasi parang notice kasi ang dating sa akin, mukhang pay attention sa pag-take risk. Huwag basta-basta magdesisyon, pag-isipang maigi. Huwag mag-dive sa unknown. So, itong sense of balance ay magkakaroon ng rebirth. So, ibig sabihin, sa week na to, i-require kayo ng universe na focus sa topic ng balance. Balance ang career at personal life. Ayun, dito magkakaroon ng rebirth, Kasi pag lumabas yung rebirth, dadaan muna yan sa death. Hindi yan pwedeng rebirth agad. Dadaan muna yan sa death. May something na kailangan malose bago may darating na new opportunity para ma-require tong balance. So, example, may kailangan kayong i-lose na toxic habits, bad habits, para magkaroon ng balance. Example lang. Ang huli, freedom, affection. Ano yan? Affection. So, ang dating sa akin, magkakaroon kayo ng kakayahan na piliin kung anong gusto nyo. Affection. So, sabihin natin manliligaw. O sa topic ng relationship, may iba kasi na nasa sitwasyon na kinokontrol sila ng magulang, kapatid, o anyone na malapit sa kanila. Kung sino yung mamahalin nila. Ganon. May mga taong ayaw sa taong mahal nila. Ganon.
parang wala silang capability na magmahal. Kasi kinokontrol sila dito. So, applicable lang to doon sa iba sa inyo. Na para bang makakawala sila doon sa ganong toxicity. Na may kumukontrol kung sinong gusto mo, kung sinong dapat mong mahalin, kaloka. Well, nangyayari talaga yun sa totoong buhay. Ngayon, kung ang case ay maraming pagpipilian, wow, bongga. Ang haba ng hair. Halimbawa lang, may iba sa inyo na maraming manliligaw, maraming nililigawan, na para pang magkakaroon na kayo dito ng sense of freedom mamili kung sino sa kanila ang gusto nyo talaga. Kasi may affection dito eh. Set of freedom. Anyways, yun lang naisip ko eh. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.